All right. Stage left. Everyone. A shining light that illuminates the theater scene can be found in Moraita. Join us as we talk to the cast of FEU Theater Guild's adaptation of Roald Dahl's Lamb to the Slaughter. Kaya ko pa. Lamb to the Slaughter, presenting Carne. Its 91st season offering is buzzing with rave reviews. Join me in welcoming Maria Isabel de los Reyes, Rafi Pascua, and Cole Banaag. Mas gusto mo ba Julia Nicole? Or kahit ano? Si Cole na lang, doon lang kita kilala eh. Gusto ko nga ilagay sa'yo kanina, Mabes. Pero anyway, as we dive into the experience of being part of such a compelling piece penned and directed by Dudes Terania. Palakpakan! Welcome, FTG! Let's go! Thank you for having Parang, I think it was the first episode. Hindi ko alam kung napanood niyo yung first episode this season. Talagang sobrang shoutout namin kayo. So, kailangan yung panoorin yung first episode. Pero, before we dive into anything, this is the first question I ask all of my guests. I want to know how you got your start in theater. So, kahit sinong mauna, go. Kuya Rafi, go. Ay, wow. Ikaw na yung graduate eh. Okay, hello. Yung as in start talaga na magustuhan ko yung theater. Yeah. Any kung paano ka nagsimula? Ako kasi, nakikita ko yung sarili ko as a person na boring or gray. So, nung senior high school, tinry ko siya para lang to come out of my shell as a closeted gay. Charot. Talaga ba? Sabi ng shirt mo. Tapos yun, sabi ko, I wanted to try new things and happy naman ako sa naging experience. So, grade 12 ako noon. And then, nung nag-college na, sabay-sabay kami ng kaibigan ko rin nag-audition sa FEU Theater Guild. So sa FTG ka na talaga unang sumabak. Oo. Yun talagang first. Formal. Ikaw, Cole. Actually, wala akong plans na mag-theater nung bata ako. Sabi ko lang sa nanay ko, gusto ko lang mag-artista. Kasi, Taray. Let's go. lumaki kasi ako around events and shows and celebrities. Kasi nagtatrabaho siya dyan sa may Araneta. So, ayun, napasok lang ako sa theater nung sinamahan ko yung friend ko na mag-audition. Sabi ko, sige, audition din ako for moral support. Nakapasok din ako. Tama. Pero I didn't enjoy theater until I was in senior high. Okay. And naman siya, very new to me. And maliban sa pagiging actor, naging marketing staff din ako noon. And dinala ko na siya hanggang sa pumasok ako sa FTG. And sa FTG, practice talaga na iikot ka sa lahat ng trabaho. Yes. How about you, Mabes? Ako po, nung start ko nung high school pa ako. Tas, sumali lang ako kasi yung pinsan ko nandun. So, sakto, di pwede na ako sumali nung first year ko ng high school. So, sumali ako. Tas, ang first role ko pa, multo. So, tas, alam mo yung mga multo na typical, naka-powder, naka-pulbos lang yung mukha ko. Inaasar pa nila ako noon. So, parang, mahihain kasi akong bata. So, doon siya nag-start. Totoo nga. Yeah, like I swear, nung bata pa kami ng kapatid ko, yung kapatid ko talaga usually yung nasa MOA kami naglalakad, tas ikakast usually yung kapatid ko, makukuha ng agency. Tas ako, andun lang ako, tas one time nag-audition ako, pero sobrang shy ko lang, kinanta ko Twinkle Twinkle Little Star. Like, so, lang siya audition for like commercial, mga VT or whatever. So, yun, wala talaga akong muwang sa pagiging out there. And then, all of a sudden, nag-audition sa theater. Ang pangit ng audition ko nun, pero hindi ko alam bakit ako natanggap. Pero anyways, ayun. And then, nag-theater guild ako kasi nga, nung senior high, yun pa rin hinahanap ko pa rin siya. Hinahanap ko pa rin yung theater na kinalakihan ko nung high school ako. And then, sobrang, nung college na, pandemic kasi kaya wala nung senior high. So, nung college na, theater guild, first play, nakita ko halo-halo. So, pero like, I'm sure you guys have, enjoyed like theater, yung mga pinapanood sa YouTube and so on. Ano yung tingin nyo nag-influence at nag-drive sa inyo to actually
like, baka gusto ko nga mag-theater. Like, is there anything top of mind na na-enjoy nyo noon? Mga influences lang ba sa theater, kahit pa musical theater? Ako nung grade 5 ako, syempre may trip kami dun sa sa UP Los Baños. Oo. So napanood ko yung Unding. Ah, And okay. then ayun, wow, ang galing. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin umarte. So, Naging unding nanood kayo pala, pa kayo sorry. nun sa UPLB? Okay. Galing, ganda. Yung mic, ayan, ganyan. Oo. How about you guys? Ako Mike din. mabilis ako sa film Like, nasakita ko yung mga musical na film. So, Mamma Mia, Mamma cute. Mia, very, nung nasa bahay lang kami nanonood kami, super na-enjoy ko yung Mamma Mia. And then La La Land, and then sumunod-sunod na hanggang sa eventually, meron na rin ako napapanood na stage plays like Huling El Bimbo, ganun. Gets, And then, gets. wala lang, sobrang na-enjoy ko, sobrang sarap nilang panoorin. And parang nakita ko, gusto ko rin yun. Totoo. How about you, Cole? Ako, weirdo kasi ako. Wow. Wala akong masyadong So weird. media na kinoconsume talaga. Like, Okay. if people ask me ano yung favorite ko music, anong favorite ko movie, wala akong masasagot kasi hindi ako nakikinig sa music. Hindi ako nanonood ng film. As in, once in a blue moon lang talaga ako nagkakagusto. So anong, like, paano ka na-influence to like audition or like to get into theater? Di ba, nung junior high, Yeah. naman kay friend ko. Yeah. And, syempre, may perks din yung pagiging nasa theater org. Yeah. So, we got to watch MacArthur sa Saints ko. And actually, isa sa cast doon, alumni ng FTG. Okay. So, napanood ko yun. Yun yung first ever theater play na napanood ko. Okay. And a few years went by. And then, napanood ko naman animatic sa YouTube ng Hamilton. Yun Okay. talaga yung biggest influence ko ever. And ever since then, nakapanood na ako ng mga ibang plays. Like, ayun, Aheb. And then, actually, dalawang beses ko napanood yung Aheb. And then after that, parang sabi ko, hala, gusto ko rin matry being on stage. Pero I haven't tried being on stage talaga na may, alam mo yun, yung nakatingin sa akin lahat ng tao talaga. Gets. Yun. And as student artists, parang what do you feel now are, syempre nasa Theater Guild na kayo. So, Yeah. kapag audition na. And Theater Guild, lalo na under kay dudes. And as in talagang trabaho. Kasi hindi kayo nag-hire ng lighting designer, hindi kayo nag-hire ng production designer. Lahat kayo. So, what are the challenges ngayon sa tingin nyo na because of the workload, yung, kumbaga, kailangan yung i-balance yung pagiging student artist eh. Lalo na sa FTG, meron din kayong hinahabol na grade. Yes. So how do you find that good balance as a student and as theater actors? Lalo na leads kayo. I think pinaka-important is time management for us. Kasi having rehearsals ng 4:30 to 9 p.m. gabi-gabi, everyday yun na. Like, from Monday to Saturday. And then, classes mo rin Monday to Saturday. Minsan nga, magko-collide pa yung classes sa guild time, which is mahirap talaga. Pero at the end of the day, pagka-uwi mo, kailangan gawa ka na agad ng schoolworks, yung mga... True. Ako, I find it best na tinatapos ko na lahat every Sunday. Sunday kasi yung parang gap day na wala talaga akong Ay, ginagawa. sorry. Niyaya kita ng Sunday. It's okay na. Like, minamaximize ko talaga yung Sunday to do everything para by that time, tapos ko na lahat and then free na ako sa guild na makapag-focus ako sa role, Yes. sa work ko sa guild. And then, being a student din kasi, yun nga, sabi din ni Sir Dudes, very strict kasi si Sir Dudes sa amin. So, sinasabi niya sa amin na una talaga ang pagiging student bago ang pagiging artist. Totoo. Yeah. Huwag kang babagsak. Yes. Yeah. No, Tsaka bawal una, kami. dapat wala kang pang-gabing classes. Di ba? Oo, yun yung kailangan i-schedule mo siya. Sorry po. Oh my gabing class. True. Ito. Yun. Well, may mga, may mga pagkakataon na hindi talaga kontrolado ang schedule, no? Totoo yun. Sorry. Yeah. Pero, even if ganyan yung case, nagagawa ko naman siya ng paraan. Oo. Kasi, kailangan mo rin maging efficient, gano'n. Naswerte na lang siguro namin na nag-start tong karne sa bakasyon. Bakasyon siya, nabigay na sa amin yung script. So may Summer. time kami na makapag-aral ng script, makapag-memorize, makapag-block. Para bago pa mag-start yung pasukan, parang polishing na lang ang ginagawa namin. So for me, ang
Awan ko sa akin kasi maluwag ang schedule ko actually. So, hindi siya naging mahirap for me and natuwa pa nga ako kasi nagkaroon ako ng time para mag-explore sa karne. Unlike sa mga past productions na mas Binamadali. yung schedule ko talaga, Oo. mas tight. Ayun. And ano talaga if I remember correctly, parang there was a point na wala na mag-enroll na nursing wala na mag-audition na nursing Yeah. Kasi Unfortunate. Kasi pinag-graduate na yung dalawang nursing Oo. namin. Very few lang. kasi ang hirap talagang i-schedule ng nursing, sobrang Yeah. demanding sa oras. Ikaw Rafi, anong Ako, nung estudyante pa ako, 2 months pa lang naman ang kakagraduate ko lang, no? So, tanda mo na? Holy. so sa FU Theater Guild, hindi lang naman actors lahat ng tao. So, Yeah. may staff work din na kailangan mong gawin. So, pwede mo siyang i-take home. Pero for example, in my case, technical. So, kailangan nandun ako sa on-site para ayusin yung wirings, yung sound, yung lights, yung paggapang ng mga wires sa taas. So, kailangan ko siya gawin like 1:30, pero ang pinakamaagal na naging call time na siguro mga 9 a.m. Pagdating ni Sir JM para magbukas ng Ng opisina. SCA. Yeah. Kasi sa akin, for me, gusto ko yung ginagawa ko doon kasi therapeutic yung pag-aayos ng mga wire for me. Tapos sa pag-balance naman ng ACADS, kung anong gusto kong gawin. Like, saan ko ba gusto mag-focus? Sa theater ba o sa ACADS? So, mas madalas, mas gusto ko gawin yung passion ko. Ganun. Gets And- kita. For yung kasi especially with sa mga hindi nakakaalam, yung FU Theater Guild nga is run entirely by the students. And yung akin parang saan nyo nakukuha yung skills to actually implement and this is actual professional work like people have jobs just to design the lighting. People have jobs just to do the wiring, the production, the stage, costumes. So how did you get time to learn all of these things? Ako, for me, kasi right now, head of production ako ng guild. So, summer din. Sakto po, summer nun. So, nung summer, inaral ko yung pagiging head stage manager. Nag-aral ako ng konti with production management. And then, meron din house management. So, by that time naman din kasi, bago ako sumalang sa pagiging officer ko, nadaanan ko naman na yung stage management and house management. I just needed more information and mas maayos na knowledge regarding the work that we have to do. And then, by that time, nagkaroon din kasi ng stage management workshop. And si Sir Dudes, inano ko na to be the speaker for that. So, meron manual din. Inaral ko yung manual. Nice. And then, yun, ina-establish kasi namin dito yung yung professional work talaga. Yes, Even if sobra. we're just students, diba? So, yun yung gusto ko dun. And, yung pag-aaral na yun, talagang, kung ano yung, we're trying to, mirror kung ano na talaga ginagawa in the professional world. So that, when we step outside, we're ready for that. Yeah. And it's a lot again, even promotions right now, sobrang ganda nung paggawa ng work ng promotions. Sobra. Thank you po. Kaya at least for me, it's it's really a lot of professional level work that's being done. And I'm curious then, like, yun nga, aside from yung sa pag-SM work, what do you think are the things that you've learned na sa pagbalanse ng pagiging estudyante at pagiging FU Theater Guild? Like, ano yung mga natutunan nyo na sa experience na yun? Ako, kasi swerte na lang talaga ako kasi multimedia yung course ko. And nasa marketing ako. So, Nice. lahat ng napag-aaralan ko sa course ko, na-apply ko sa guild. Tapos lahat ng naaral ko sa guild, pwede kong gamitin sa course ko. Parang, it goes hand in hand din na parang walang tapon, walang lugi. Kasi nga, nasasaktuhan din minsan kung ano yung lesson namin sa Sakto. sa class. Yun din yung kailangan ni Sir Yeah. Dudes, ganon. Oo. Ang naging challenge lang siguro sa pagiging marketing is that
medyo iba yung structure ng marketing ng guild sa structure siguro sa outside, sa ibang organizations, sa ibang companies. Though hindi pa ako masyadong knowledgeable sa structures ng iba, pero I know na there's still something to improve sa amin. Yeah. And doon ako nahirapan kasi pag nagiging head ka sa chosen department mo, kailangan gamay mo lahat ng job, mga tasks Yeah. na under mo. And since marketing ito, hindi lang naman creatives ang hinahandle nito, kailangan mo rin i-handle yung promotions, Yeah. yung kung ano yung mapapakita mo sa mga tao. And that's something I'm not really well versed with. And ayun, kailangan mo lang talaga siya matutunan by experience. Hindi mo siya Yeah. matututunan ng hindi mo ginagawa talaga. How about you guys? Ayun. Sa akin, kasi ang course ko naman is BS Psych. So, mostly, nagamit ko yung HR work. Nung naging ako, company manager and artistic head. So, pag-manage ng mga tao, paano magplano ng activities, trainings, workshop, paano ko sila dadalhin dun sa goals, kumbaga. Tapos yung pag-ayos ng org structure, pag-implement ng mga policies, mga ganon. Pati evaluation din ng tao kung pasok ba to sa culture natin. Ano ba to? Artistic evaluation din, yun. So yun yung pinaka na-enjoy ko din sa time ko with Guild. And with keeping the professionalism, siguro thank you po sa mga nauna sa amin. Kasi hanggang ngayon, napapasa nyo pa rin sa amin yung mga ginagawa nyo noon. Yes. Kung may mababago lang, siguro modernization, tsaka technology. Or improvement, adapting, maybe. yeah. Digitalization. Ikaw, Yep. Mibs. Ako po, ang course ko kasi communication. So, nung time na yun, nung pagpasok ko rin sa pagiging officer, leadership, natutunan ko yung leadership sa project management na subject namin. Okay. So, Yeah. so very relatable siya kasi 'di ba? Budget. Hindi ba? Mga budgeting, mga True. logistics. Tsaka goal setting. Tsaka, yung mga project, kasi yung project management can, like parang yun din naman ginagawa namin everyday like sa theater, di ba? Tapos maliban pa doon ngayon kasi may subject ako advertising naman. So meron doon na-apply ko na medyo nakakapag ako ng onti sa marketing, yung mga insights lang na onti for the structure. I'm curious tuloy din. Like, it seems like a lot of professional work. But at the end of the day, you guys are still college students. Yes. So how do you find, like how do you find time to be just to be young? Just to be yourselves. And especially this is theater. It's not just work. It's also Yes. supposed to be fun Yes. for you guys. Kasi parang hindi naman siya dapat hindi professional. It's just also Introduction. introduction siya sa inyo to the actual work. So there has to be an element of fun. So how do you find fun naman being so like busy as student artists? Masaya sa Guild. Oh yeah. Totoo naman. Yeah. Pero hindi, Every day. kapag syempre, pag work na, ganun na tayo. Lock in. True, locked in na. Mga nakayuko na Dapat yan, nakatrabaho na. Yung parang sasabihin na ng katawan, but tapos na yung Guild, nasa bahay na ako, may ginagawa pa. Yeah. Pero Pero syempre, kasalanan mo rin yung pag di mo na-manage yung time mo. Yeah. totoo kasi pinili mo naman. At scholar ka. So, you know, Yeah. scholar ang mga nasa guild. Pero how, like, saan yung mga pockets of joy na Yung mga siguro yung mga bloopers, yung mga minsan Bloopers? may BTS katahang kami. ginagawa. May ganun. So minsan yung mga ganun, tinatawanan na lang din. So parang yung work din kasi, hindi namin siya tinitreat as work per se. Parang we love to do the work. Yeah. Especially sa amin naman lahat, I feel like sobrang na-enjoy namin yung experience namin dito sa Guild. From being an actor to being a staff. Masaya kasi siya because connected yung mga tao. And Yeah. hindi siya nakakapagod kasi lahat sobrang passion-driven. Sobrang giyang na giyang lahat sa ginagawa nila. Giyang na giyang. Pero ganun din. And it's very visible sa how ang parang gusto kong sabihin ang siksik
at ang katas ng production ng karne. It's Sobrang malami. malaman. Uy, malaman. Hindi, it's very juicy. At sa Yeah. totoo lang, kasi papasok ka, hindi enough yung oras na nakaupo ka lang doon para lang sisirin yung mundo nung set. Totoo. Kasi ang lapot nung itsura nung set. Yes. Ang daming mong pwedeng tignan. Tapos Yes. ang gulo pa ni Cole na magluto. Naayos ko naman. Totoo Hindi, na pero magluto ko. naihabol. Yes, Pero ang naihabol. ganda. As in talagang immersive. And Yeah. it shows a lot of how much the people like devoted their Yes. time to making sure na immersed yung audiences. And so before we dive into Karne, I'd like to take the time to thank our partners, and we will be back. BRB, mga kasama. Say hi, FTG. Woo! We'll be back. See you Be later. back. They'll be back. We'd like to thank the following partners. Clieg Studio Self-Photo Studio, the first self-photo with cake decorating concept in the Philippines. The studio is open from 11 a.m. to 8 p.m. Mondays through Thursdays, and 10 a.m. to 10 p.m. from Fridays through Sundays. Sunnyside Sound Productions. All of our partners are located at Cubao Expo, Quezon City. Now, back to our show. Okay, so we're back. Thank you to our partners. Maraming salamat for keeping us sustained. And maraming salamat again. Welcome to our friends from FEU Theater Guild. Kala mo naman hindi FTG. Di pa nga ako gumagadget. Sorry na duday. Friends naman, friends. Oo, pero yun nga, let's I think it's time to talk about Karne because a lot of people have been really talking about how good the show is, and as student artists, ano yung gusto kong malaman kung ano yung pakiramdam, ano yung artist experience ninyo knowing na tipong, oh my God, nakasta ko for Karne. And I'm sure, hindi pa kayo fully cognizant dun sa script. Parang alam nyo lang kung ano yung role, character description. And exciting yung characters. Tapos exciting din yung premise. Ma'am, nasa Visayas kayo. Yes. So I'm like, ang ganda nung exploration. So ano yung feeling na nakapasok kayo na tipong nung nag-audition kayo tapos, hala, nakapasa. Miss Mary? Actually, Miss Mary? nung ano Bilang pa bida? lang, yung reading pa lang, parang minanifest ko talaga si Mary. Mm-mm. Kasi, nung nabanggit ni Sir Dudes na Lamb to the Slaughter siya, binasa ko na rin siya beforehand. Before pa mag-reading, binasa ko na yung story. Sabi ko, oh my gosh, I like this. I like morbid stuff. Oo. Gusto ko Tsaka talaga short story ang Lamb to the Slaughter eh. So, Yeah. Pero, syempre may pagkaibahan sa ending. Yeah. Pero, nung nabasa ko pa lang yung mismong original story, parang, shocks, gusto ko maging part nito. Tapos nabasa ko na yung, sa reading namin, nabasa ko na. And, yun yung first reading na talagang immerse lahat ng nagre-read. Kasi parang ang saya niya lang i-read. Kahit cold reading lang siya, unintentionally, nalalagyan na namin sila ng units, ng tapos objectives. ano yan I'm sure Yeah. putol-putol pa yung pagiging Yeah. Bisayan nyo nun. Yeah. Papagalitan pa kayo ni Yeah. si Sheila. Si Sheila. Si Sheila. Mm-mm. Si Sheila ang nag-translate. Shout out to Sheila na Hi, nag-translate. Sheila. Congratulations, Sheila. Kagaling. Ano siya, Bisaya ang Queen. saya niya kasi, talagang comedy siya. Yeah. May dark twist lang Dark talaga. comedy. Dark Yeah. comedy talaga siya. And, basta naging naging Ano yung feeling minanifest ko si Mary. Tapos nung nakuha ko na si Mary, sabi ko, oh my God, hindi ko na-expect kasi ang pangit audition ko. Ayoko lang pero lupang hinirang na hindi kinakanta. Basta- Ganun siya. Tama, Hello? Parang, ano yun? Anong audition yun? Tapos nakuha ako. Tapos parang, sabi ko na lang sa utak ko, thank you Sir Dudes, pagkatiwalaan mo ako. Pero parang hirap din netong role na to. Parang ano ba tong pinasok ko? Pero I'm so thankful, I'm so honored, I'm so Yeah. blessed nung How about nalaman you? ko. Like, ano yung feeling na... And I honestly, abangan niyo yung role niya. Sobrang, Ma'am, Sherry Hill. Favorite Sherry ko Hill yan talaga talaga. Nung nakuha ko po, actually kasi yung audition kasi na yan eh. Buisit yung audition na yan. Bakit ano nangyari? Hindi ko ba kasi alam, hindi ko talaga maintindihan si Sir Dudes, pero iintindihan ko na lang siya kasi kinas niya ako eh. Thank you, Sir Dudes. Bakit anong nangyari nga dyan kasi sa role? sobrang weird talaga ng audition. Nung audition kasi, i-reveal po, okay lang. Parang kumbaga yung
unang part kasi, parang 3-part audition siya. So, unang part, like, May stations. may station, may tatawagin kami. Tatawagin namin na namatay yung asawa namin. Parang ganun ba? So like, sisigaw kami, sumigaw-sigaw ako doon. Tapos sandali lang, ay, okay lang. Tapos next, ano yung next na station? Ano? Parang may babasahin ka in Bisaya. may babasahin in Bisaya, yung prayer in Okay. Bisaya. Shoota. Ano bang alam ko sa Bisaya nun? Para bang, ayoko rin naman kasi ako personally, ayoko talagang imak yung Oo, ano. kasi baka ma-appropriate. So, sobrang ingat ko rin noon. Kaya, ewan ko, parang flunk rin. Kahit And then, Sir Dudes lang naman so doon. two times na yan Third time, yung lupang hinirang na wag daw Wag kantahin. kantahin. Pero i-perform. Pero in fairness, ang ganda ng pagkakanta ko. So I feel like perform yun. Akala mo bawal kantahin. Perform. Singing is performing. Yeah. True. So nung like nung time na yun, hindi ko na talaga siya in-expect. Wala talaga ko in-expect. Like, Oo. so nagulat ako na, wow. Wow ha? This nung syempre aral ako agad, tinignan ko yung script. Ay, gusto ko siya. Yeah. Kasi yung mga lines niya sobrang, ewan ko ba, nagmamatch kami ng beliefs. Oo. Sobrang, nung una ko talagang basa, I was like, pwede ko tong pinanood din kasi sa amin ni Sir Dudes yung Bulaklak sa City Jail. Yes. Andun sila, Celia Rodriguez. Rodriguez. And then, idol ko rin si Sherry Hill. Oo. Yeah. So, si Celia Rodriguez yung number 1 ko Yeah. talaga. Yun yung gusto ko talagang i-implement nung time na yun. True. So, unang offer. Kilay gaming yun Yes, yung mga, ganun. Kilay So, gaming unang ang lola offer mo. ko pa, yung Yossi talaga. Yung sobrang love ko talaga. Celia Rodriguez Sabi, with her. yeah. Ganyan Kasi siya nasa- mag-Yossi. Sobrang tatapang nila. Ganyan kataas. Diba? Tapos, ayun. Tas, si Sherry Hill sumunod dun sa sketch ko. And then, tuloy-tuloy nabuo na siya ng, Ang saya. I love it so much. Oh, ikaw. Ako kasi, Rafi. before ako gumraduate, so kasama ko rin si Sir Dus kung anong plano niya for the next sem. The previous sem pa lang, sinusulat niya na yung karne. Tapos nire-read din namin per draft. So, kami mga aware ka na? Oo, pero hindi ko alam talaga na kung sasali ba ako, kung ano kayang role dito sa akin. Parang nung unang mga basa, kaya ko tong gawin si Samuel tsaka si Elnar. Legit, kaya ko, like, nakita ko yung sarili ko doon. Hindi ko, kay Elnar, nakita yung sarili ko. Kay Samuel, comedic relief pa yung atake kong inaisip Parang, anong kinalaman ko dito? Wala naman akong kailangan, nagde-deliver lang ako. True. Tapos nung nakita ko yung yung parang final draft, tapos binasa ko rin ulit yung kay Patrick. Parang gusto ko rin mamatay. Kaya ko to kasabi ko, kaya ko maging problematic Kailangan ko to inabas. Grabe naman yan siya. Galing. So hindi, dream role ko rin talaga maging problematic. As fuck. Yes. As if hindi problematic yung iba do. Huy! I mean pero yung previous roles ko. I get. And parang, I remember kasi with Carne, yun nga, sabi ko kanina, it's the immersiveness of the set and yung binibuild nyo na environment with the music, sobrang talagang babad. And my question is probably with the themes that the show has, like, what do you think is Carne for you? What is Carne trying to say, and how do you like relate to it given na it's a different time. It's martial law. Yeah. Hindi pa kayo pinanganak nun. Hindi pa nga ako pinanganak nun Hindi pa ako pinanganak nun. So, alam mo yun, wala tayo sa realidad na yun. And these are adults already. Yes. So, like, ano yung feeling yung parang take away niyo from Carne as in that experience? Sabi niya, kumain tayo. Ganun. Yun, kumain ka. Sa akin, don't lose yourself. Yun talaga. As in, don't lose yourself for anyone else. Parang, you have your own life. Live it. Kahit ano pang yan. Hindi ko kasi, Without kasi, spoiling, si Mary kasi ay, Si Mary ay, ambitious siya. Oo. Ambitious siya. May May pangarap pangarap siya sa siya. buhay. May Yeah. friends siya. And she's very likable. Oo. Likable siya na Yes. tao. Kaya,
nakakapanghinayang lang talaga na ganun yung kinahinatnan niya. Yes. And yun lang ang masasabi ko, yung takeaway ko sa Karne, don't lose yourself. At saka hindi mo pwedeng i-judge si Mary as an actor na portraying Mary. Yeah. Hindi mo pwedeng i-judge kasi Biktima siya ng circumstance. Actually, it's so easy to sympathize with her. oo. Kahit pa ganun nga, it's so easy to sympathize with her because she didn't, parang labag sa loob niya yung nangyayari sa kanya eh. Oo. Pero Yeah. she chose to do it instead pa rin kasi nga may mga beliefs din siya. Oo. Ayun. Yes. And how about you? Like, sige, si Rafi naman, para maiba. Ano yung, like, during the process of Carne, ano yung mga takeaway mo as a student artist? Take away as a student artist. Oh, bilang kontrabida ka dyan. Kaya nga. Commentary, 150 words. Oo. Tapos dapat may citation, 5. Di ba, balikan ko rin muna Reference. yung tanong ko sa kanya. Kasi sa, di ba, 80s naman to. Tapos, kung titignan natin yung mga tema, may patriarchy, may feminism din, may martial law. Pero, in the current times, parang evident pa rin naman yung mga nangyayari True. before. Very Mas Except yung binabahalang martial tayo law. ngayon. Yeah. Yeah. May bahalan tayo. Naka-disguise lang ba? Sorry. Hindi, I think it's still resonates kasi the effects of what was established during that time still Yeah. Yeah. resonates President now. Oo. natin. Tapos dun sa role ko, parang sabi ko, kailangan ko maging problematic as ever. So, kailangan lumabas dito yung testosterone. Ano mo pinalabas yung testosterone? Misogyny, homophobia, pati kahit bata papatulan ko di ba? Yeah. Narcissistic tendencies din. Yeah. Pero again, May same thing. sakit. You can't judge the character. It Yes. has to come from a certain place. And I feel na how he was written, how you portrayed him, ramdam na ramdam mo din kung saan nanggagaling yung galit niya sa buhay. Yeah. Yeah, punong-puno siya ng galit. Tapos, may times na parang nagigilty ako sa pag Portray. execute ng ginagawa Hindi, wag niya. masarap maging kontrabida. Take it from me. Yeah. Nakaka-guilty siya pero at the same time, hindi Gusto ko ako to. matry. Sa'yo Ayun, so, magkontrabida, ang bro. saya lang din Gusto ko. as a student siguro kasi it's promoting awareness and education kung ano nangyari before. Pero fiction naman to. Pero syempre, kumukuha din tayo sa totoong pangyayari bilang realism naman tong play na to. Yeah. And again, it's ano siya parang humihiram ka sa sitwasyon at sinasalamin mo lang yung sitwasyon of the time. Like, Yup. look at Kisap Mata. It's the same thing. It was martial law. It Yeah. was Yeah. pero family unit din. Yeah. And the same dynamics. Pero iba lang yung situation. Pero, Mabes, ikaw, anong learnings? Learnings ko, siguro, yung Karne kasi, it's very political. Meron siyang like very, yung sobrang low-key lang siya. Subtle na underlying tones of politicalness of the stuff. And marami kang matututunan doon lalo na sa mga sinasabi ni Patrick. Siguro i-quote ko na lang yung isa. Paano ka magkakaroon ng hustisya kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa hustisya? So, sobrang tumatak sa akin yun. Like, oh my God. Kailangan siyang, I think it's something people need to hear. Yeah. And maraming And message your siyang- character. Yeah. Your character was also the burgeoning of femininity Yes. at a time where patriarchy was. Yes, yung sobrang, Oh my God. yun na nga, yun rin, yung feminism sa play, sobrang, I feel like, ako feeling ko, si Mary kung hindi siya kay Patrick, feeling ko, we're the same person. Totoo, kung lalaki yeah. ka, feeling ko, yung puro ka rin galit. Pero mas ikaw, kasi syempre patriarchal Yeah. era to. So hindi nilalabas ng mga babae ang galit Yes. nila in that particular way. Not in violence, but in yung talas ng mata and so Yes. on. Kasi ako, yung mga paniniwala kasi ni Ellen, sobrang align din siya sa akin. Like, ayoko rin sa police. May ganon. Wala lang. Gets naman, di ba? Pero yun nga. So, it's very,
yung pinopromote niya yung strong women. Yeah. Yeah. The play is promoting like these women at a time na hindi sila pwedeng maging strong. So like at some point si Ellen yung naging ang symbol ng strength ni Mary. Mm-mm. So in that way, pinoprotektahan niya si Mary. And then at some point, yeah, Mary is the merriest. Oo. Yeah. And ano nga there is magic in how the women here are the actual strong characters. Yes. Kasi kahit yung role ni Bjorn. Maloy. Si Maloy. Si Maloy. The mother. The mother. Yung strength niya is siya yung nag-glue ninyong tatlo. Yes. Siya yung glue nung friendship niyo kasi siya yung laging pupunta siya kay Mere, pupunta kay Ellen, pupunta kay Dante. Siya yung glue. So strength din niya yun eh. So may appreciate po talaga yung different kinds of role ng women na hindi lang ang babae, hindi lang siya iisang lang pambahay. appearance. Hindi lang siya pambahay. Hindi lang siya malakas. corporate Pwedeng maging woman. pwede rin siya maging katulad ni Maloy na maraming ginagawa, maraming sinusuportahan. Kung ano-ano kasi hindi talaga nasa-stuck ang babae sa isang yun. trabaho. Yeah. Ganda, ang Yun ganda na ng yun. theme na yun. Sobrang gusto ko siya Pati for yung me. And representation, for example, si Ellen. Yeah. Siya, hinihiraman siya ni Mary ng strength. Yes. Tapos si Dante. Maloy, Maloy. sa kanya, parang pinapakita din yung side ng empathy. Empathy, Tapos compassion. sali na rin natin si Dante. Yeah. Si Dante, parang tinuturuan niya rin si Mary kung paano maging, to Comportable. have fun. Yeah, Oo. to be And open. Be a woman basic- like me. Yeah. to be physically comfortable with Yes. being a Yes. woman. Oo. Yes. Oo. And it's ironic because Dante is not, biologically a woman. Oh, pero siya pa yung feeling ko trans nagtuturo nga eh. si Dante, no? May possibility nga parang Kung pwede, Sige. no? kung pwede siya Kung sa panahon gusto na niya. yun. Gusto niya talaga Pwede. maging babae. Yeah. I feel like Dante would have loved this era. Oo. Yes. Feeling ko Dante would have Yeah. been trans. Yeah. This era was for him. Pero True. it's ironic na lalaki pa per se yung nagtuturo kay Mary kung paano Yung Maging palabasin babae. yung sarili niya. pagkababae niya. And Yeah, girl. yung getting into the characters also requires a lot of like hard work from your end. So especially since Bisaya. Yeah. Medyo nakakapagod yung Actually. nakakapagod yung idea pa lang na kailangan aralin mo siya ng tama. Pangalawa, kailangan ma-represent mo siya ng tama. Yes. Kasi hindi ka pwedeng maging Maglaro. appropriate. So can you share like highlights of your rehearsal process on staging, Karne? Kasi ano talaga parang pagpasok mo ng stage, ibang mundo talaga siya eh. So what were the highlights for you guys in trying to build this world? Character-wise or the whole? Yeah, character-wise, Character-wise. sure. So, nung una kasi, binigay yung script. Kinabisado muna namin yung script. And then, pagkakabisado namin, si Sheila, tinuro Hi, sa amin Sheila. yung parang kung paano i-pronounce yung lines. Yeah. So, si Sheila, nag-upload siya ng recordings per line yon. Katulong niya yung kapatid niya rin. So, doon kami nakikinig, yun yung pinapakinggan naming reference na anong tamang pronunciation nitong certain line na to. Kahit yung Tagalog nyo may punto eh. Yes. Tinuturo din po yun, yung parang end kung paano diinan, ano yung mga dinidiinan. Oo. And then at some point, self-study na. Pag nag-self-study na, yung ako personally, ang ginawa ko, everyday, pinapanood ko vlogs ni Miss Melay. That's yung Parang niya, perfect yung nun. kuan niya. Super Ang tas, perfect nun. ang dami ko pa nalalaman tong si Elias Near na panood ko na Bisaya rin pala Oo. sila. Tapos, Yung Bisdak Konyo Princess, yung bading na sobrang love ko yun. Davao ko Oh niya. my Hindi God. na Davao No. Konyo. Yung I've seen her video. Sa TikTok. lalaki siya pero bading na ang Konyo Queen anyway. Iba pala Sorry. siya. Ay, iba pa yan. Anyway, Ay, pero iba po yun? maraming Yeah. content nga naman kasi na Bisaya sa TikTok na, din. na really like good references. Yes. Yeah. So you don't end up appropriating. Yes. How about you, Cole? Like anong Yung preparation. preparation process? What were the highlights for you? Yung highlights for me. Oh my God. Ang dami. Ang dami kasi. Pero, wait, balikan Kasi ko. violence din to ha. Like trigger warning by the way Yeah. for those who will be watching. Mga It's a movie lot- references pa. A lot of violence. Sorry, go. Ano siya? Oh my God. Naging, syempre may favorite scenes ako dyan. Syempre may mga preferred scenes ako na nire-rehearse dyan. Pero,
ang highlight talaga sa akin is yung kung paano inaaral ko na yung pagluluto talaga. Mm-mm. Kasi doon ako pinaka nahirapan na pagsabihin yung luto, tapos maghuhugas, tapos magda-dialogue. And nasa-stress ako kasi lahat ng props nasa akin. Lalo na sa sa isang sinami Ingredients. magkakaibigan. Ang daming props. Lulutuin. So sabi ko, ano ba to? How do I Paano maging nanay? fix this technically Oo. na hindi nawawala sa character? Kasi si Mary, Aligaga. ano niya yan? Yeah, Oh, dapat routine. alam mo Perfect na. niya yan. Oo. Yeah. Effortless sa kanya. Actually, dahil nga may routine si Mary, dahil ayaw niya ring pumalpak sa harap ni Yeah. Patrick, kailangan from start to end, consistent. Yeah. Consistent yung pagsiserve sa asawa niya, consistent yung pagiging maasikaso na babae. Pati sa guests. Yeah. Kasi requirement ni Patrick din yun. Ayun. Kaya nga, ano tawag dito? Before mag-start yung rehearsals or yung show mismo, talagang mapapatulala muna ako. Parang, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kasi every single rehearsal, pwede kang mag-offer ng panibago eh. Mm. Yeah. But you have to stick with the truth. Yeah. Pero ayun yung maganda dito sa Karne kasi because it's the truth. You can be truthful in a way na Natural. natural siya. Yeah. And marami ka pwedeng i-offer kasi this is real life. Yes. You don't stick to one thing like you're a robot. Kaya Saka kailangan mong bigyan ng ayun. justice si, Si Mary. si Mary. I love Mary. I love love Mary. Mary Hindi too. dahil role ko siya. Pero kasi she deserves everything. Yes. That Si comes. Patrick ba deserve? Hindi kasi, ano yung take, ito, again, being an actor who played a lot of kontrabidas, like, ano yung takeaway mo for yourself as a student artist? I love Contrabidas. Yep. Hindi Ayan. kasi nasa research din eh kung ano yung naging takeaway ko. Like, ganito pala maging ganitong tao. Ganito pala yung pinagdadaanan ng isang narcissistic person kung bakit parang ang dami niyang pressure on his shoulders. Parang madami siyang patunayan sa sarili niya, sa sarili niyang childhood, sa mga parents niya. Yeah. Ganun ko kasi siya para paano ko to mapapalabas. Like, paano nabuo si Patrick. Ganyan. So, mataas yung guard niya or yung parang protection for his self-image, public image. Kaya ayaw niyang napapahiya siya. Yeah. Mabilis siya ma-insecure. Yeah. Ayaw niyang kumbaga kung nag-start siya ng mataas, ayaw niyang bumaba from that. Yeah. So kung nakita ko si Mary, dapat lumilevel ka sa akin. Yeah. Kaya ka nakasawa eh. well, may ganun pa pala. Totoo So, po. pero, so, that, now that you guys are running, I think, siguro mga end of September pa to lalabas eh. So, nood pa kayo kasi may hanggang November sila. So, ano yung gusto niyo namang take away? It's such a poignant script and production. Ano yung gusto niyong take away ng audiences once they finish watching Karne? Kasi madami. Yeah. Like even the Madami. discussion with Dante, Yeah. Ang dami. big thing. Imagine, bilang bakla or trans, Yes. kailangan mo pa rin mag-survive sa mundong to. Yes. So nagbibigote Nung time siya. na yun. Mhm. I'm sure hindi niya gusto 'yon. I mean, hindi niya sinabi sa play. Pero alam mo 'yun, Yeah. I'm sure hindi niya labag sa loob niya may bigote. Yep. Yeah. Tapos alam mo 'yun, nakabarong siya. Oh my mom. Pagkabarang. So yun, parang ano yung gusto nyong take away personally? Kasi madami. It's a Madami. plethora of different values that they could learn from the show. Ano yung personal na gusto nyo? Yes, Rafi. Karne kasi, when you look at the title, parang iniisip mo karne. Lahat naman tayo pwedeng gawin natin kahit ano yung karne. Mm. Yeah. Pwede mong gawing adobo, pwede mong gawing sinigang, menudo, whatever. Pero the play wants to teach us how to feel more than just an object. Mm. Be human with people. Parang ganun. So basically, you don't look at people as a piece of meat. Basically, Yeah. na talagang either... Na parang dispensable. Dispensable, O parang you can treat unfairly, ganyan. So,
makitao-tao. Tao Yeah. tayo. Tao. Yes. Makatao. Okay. Ikaw, Cole. Ito mga No. FTG na to, hindi to sanay na Sorry. may mic. yeah. Sanay po kami mag-project. Project. Totoo naman. Projection. Napoproject ba, Mags? Napoproject naman. Rinig po ba Rinig kami? naman. Rinig Ah, naman. Thank Good. you. Ayun, ito ulit, kay ano na lang siguro, from the standpoint ni Mary and ng friends, you always have a support system. And if your gut tells you something's wrong, follow your gut talaga. Gets. Before Totoo you naman. lose yourself in the process. Leave a situation na alam mong mawawala mo ang sarili mo at Yes. may hirapan ka na i-redeem ang sarili mo. Totoo. Kahit pa wala pang ibang nakakita niyan sa sarili mo, bibit-bitin mo yan hanggang sa hukay mo. Mm-mm. So, Well, pinabitbit niya naman kay Pat. yeah, actually. si Mary kasi religious siya and Oo. everything. Religious siya, mabait siyang tao. And gumawa siya ng mga bagay na hindi naman niya talaga gustong gawin. Nalabag sa loob Yeah. niya. Just as the other characters sa show na to, gumagawa sila ng mga bagay na labag sa loob nila. Yeah. Or hindi Yung nila bigote ni Dante. or hindi nila nagagawa yung mga bagay na gusto nilang Labag sa gawin. Like, kalooban niya. protektahan yung friend niya. Oo. Protektahan ni Ellen yung friend niya sa paraan na gusto niya. Mm-mm. Hindi na pwede. Mm-mm. Kaya as much as possible, surround yourself with the right people Nice. Yes. and follow your guts talaga. Yes. And respect yourself always. Important. Yeah. And don't lose yourself talaga. Oh, lalaki lang yan. Yeah. Oh my Oo, God. totoo. Tao lang yan. Oo. Di ba? How about Yeah. you? At siguro mag-add na lang ako kay Cole kasi Ellen. ako, since bilang Ellen, di ba? I mean, bilang Ellen and myself, I feel like hindi mo pwedeng mawala talaga yung sarili mo para lang sa ibang tao. Kailangan nandun ka pa rin. So at some point, you have to set your limits kung kailan ka titigil sa isang bagay na hindi mo na nare-recognize yung sarili mo. Yeah. Kasi sobrang important nun kasi lalaki ka with regrets. Tatanda ka with regrets. And personally, I don't like regrets. I want Yeah. experiences. Yeah. I want to experience life Kasi with even no Ellen, limits. I feel has regrets eh. Yeah. Kasi I feel na tipong, bakit wala akong magawa? Eh alam ko namang gago na tong asawa niya. Kasi meron nag-hold back sa kanya din. Oo. I feel like meron ding limits yung strength ni Ellen as Oo. bilang ang kalaban niya pa, police. Oh, parang So, imagine. Cognizant siya eh. Cognizant siya na medyo mabigat tong babanggain ko. Yes. Babae pa din ako in Chief the pa, 70s. yeah. So, you know. Yeah, it's something, yun din, to be strong, maging tumindig ka sa kung ano pinapaniwalaan mo. Yeah. Yeah. Yun po. Hindi ka lang karne. Yeah. Ikaw si Ellen. Ikaw si Mary. And just to close then, before you guys promote, like, ano yung tingin ninyong as student artists, especially now tackling such a heavy but very important Yeah. play, where do you see yourself bringing this kind of practice? Where do you plan to go into theater in the future, or is this a really good opportunity? Parang ginagamit niyo ba ito na opportunity to learn a lot of the professionalism like that you might bring wherever you want to go? So what's the dream after Carne? As student artists. Well, I think the dream for everyone is to be an actor talaga, di ba? Pero at some point, syempre may backup rin. Ako kung actor talaga, magko-commit talaga ako doon. Pero itong experiences ko, it's very good sa pag-networking din. And Yeah. Very yung important. practice, yung practice ng discipline, 'di ba? Yung rehearsals namin are every day, 'di ba? Tas 4:30 to 9. Yeah. So mapapractice mo talaga yung disiplina mo, yung time management mo. And at some point, madadala ko na to hanggang forever. And then by that time, yung dream ko to be an actor, or ako, production staff yung isa kong gusto eh. Production staff. I want to be sa production management or stage management. Yeah. Either film or theater.
yun yung gusto ko talaga, and I feel like ang dami kong madadala, ang dami kong baon. Yeah. And pag hinarap ko na sila, I am so ready. Mm-mm. Get Yes. ready with me. Ako ang dream ko for this production kasi iba talaga yung magic niya. Oo. Like sana mas ma-recognize yung FEU Theater Yeah. Guild. Like legit. Please. At least Oo. right now nga nakikita ko na oh, shit, iba talaga tong story na to. Like Yeah. iba din yung recognition na nakukuha niya compared sa previous works. Parang 1/4 Ganda ng din trajectory talaga. niya. Oo. Oo. So, ayun, in that success ng FEU Theater Guild, being part of it, syempre magagamit ko rin yun sa career ko if madesisyonan ko na what if mag-try pa ulit ako sa labas? Ganun. Yeah. Thank you, Sir Dudes, for the opportunity. Yes, I love you, Yeah. Sir Dude, so This much. is like legit, ito yung pinaka-favorite role ko. Yes. Ito rin favorite ko, Sir Dudes. Ako rin po, Sir Super love ko. Dudes. Sir Pero, Dudes. I mean, Yeah. definitely the roles are very, very juicy. Sobrang Yeah. kahit nga si, kahit nga yung role ni, nung bata, Yeah, Estang. Estang. I love it. grabe yung I love role, the kid. napakasaya. Nung Yes. reading, like small, akala ko like small, ano lang siya, Oo. part ng story. Dinagdagan pa yun afterwards ng rehearsal. Ganda. So, about you, Cole, siguro what's the aspiration? Practicality-wise, syempre, kailangan, besides being an actor, kailangan may backup din ako, like Mibs. Yun nga, baka I might delve into marketing din, or advertising, and mag-design ako ng mga ganyan, mag-promote ako ng stuff. Pero as much as possible talaga, I want to bring what I've learned as an actor sa FTG sa labas. Kasi the dream has to act talaga. Yeah. And Carne just brought out something within me na parang na-realize ko na there's beauty and realism talaga. Yeah. Yeah. Totoo. And I love Challenge. realism plays na hindi musical, talagang it deserves as much recognition as the musical plays. Yeah. And ang hope ko na lang sana in the future, since I realized na baka nagte-thrive talaga ako sa realism plays kaysa sa musicals. Yeah. Na sana there will be more plays like this in the future na Yes. thought-provoking. It doesn't have to be long. It doesn't have to be Yeah. complicated. Tsaka immersive. Yeah, Yeah. immersive Ang galing din na talaga. ng design. Yun na Agreed. talaga ang dream ko talaga na lumabas pa. Yes. From FTG to something bigger. Sana. Yes. And dahil dyan, tayo ay mag-promote na dahil kanina ko pa hinahype ang Carne. So, dahil may hype na, let's promote the show. Let's promote the show. Doon sa camera na isa. Mary One. Ay, hello po. Hello everyone. Please watch Carne sa FEU Center for the Arts sa FEU Manila every 6:30 p.m. Thursdays to Saturdays until November 8. Yun na po. Yes. Tapos, where do they buy the tickets? For tickets, just go to our Facebook page, FEU Theater Guild. Far Eastern University Theater Guild. Mm. And for tickets naman po, it's varying naman po from FEU Community, 100 pesos. For the student outsiders, 200 pesos. For regular outsiders, 500 pesos. And for VIP, 700 pesos. Yeah. Yes. Sobrang mura. Sobrang Yes. mura for that. For that For that kind of quality. play. Yeah. The quality of the show. Hindi po everything. masasayang ang pera ninyo. Promise. Yes. Tapos Hashtag abangan nyo FPG kami. abangan nyo si Ellen. Masaya si Ellen. I love Ellen. Oh my I love God. Ellen. I love Ellen Ellen. is Thank you po. a moment. Let's switch roles. Masaya po. Mga friends. We're the Oo. friends. Yeah. At dahil dyan, maraming salamat FEU Maraming Theater salamat. Guild. Thank you Maraming so salamat sa much. pagpunta. Thank you Maraming so salamat much. kay Dudes. Thank you Thank so you, much ma'am, po. sa sa pag-allow sa Yeah. amin. And I hope to see you guys again soon. Excited Yes. na ako manood I'm ulit. excited. We At hope to see you again yes. soon. Gusto ko rin mapanood yung ibang cast para Yes. para Yes. ma-experience May ko iba din. silang offers. Yeah. True. Gusto ko rin yun Iba-iba. makita. And I'm excited. So, kita-kits. Bye, everyone! Bye-bye. Like, follow and Thank you so subscribe. much. Thank you. Bye.